Ano nang balita sa buhay-buhay? Ay, break na po si Katniel. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala bang chance magkabalikan yung dalawa? Ay, wala na po ata. Kasi siya na naharap. Ganon? Ikaw, Days, kasama kayo ng ano ngayon ng spa? Freelance na lang po ako, sir. Si Daisy, ikaw, Days. Po, pero papasok po esthetician po. Pero nag-home service po ako massage. Huwag niyo iwawala yung license kasi mahigpit ngayon ng DOH. Alam niyo na yun. Marami ako estudyante na napilitan sila mag-re-enroll kasi yun nga, hindi sila pinapayagan ng DOH na mag-renew kasi more than 5 years. Ay, di ganun din sa ating sir. Marami rin po kami katrabaho hindi Ano po yun? Revoke na yun. Revoke na yun. Pero ang minsan lang kasi, yung iba, ang bilang nila ng 5 years doon sa pagsimula nung na-issue. 'Di ba? Natira noon 2 years na lang. Pero may ibang region, ang bilang nila, pagkatapos nung na-expire, doon sila magbibilang ng 5 years. Kaya yung iba pasok pa rin. Kaya depende yan sa region kung saan yung paano nila interpret yung 5 years. Oo. Kaya ganun yun. Anyways, so tuloy tayo sa ating lesson today. Ngayon ito ay para sa 30 credit units. Pwede magtanong? Yeah, go ahead. Sige. Shoot. Sir, pag magre-renew po kami, pwede po wala na pong medical certificate at saka yung mga Kailangan yun. Kailangan. Oo. Kasi po, sir po nung last Public time po. Sa public po. Basta government lang, wag lang private. Sir, kasi si Dexter nag-renew daw nung isang beses, wala daw po siyang mga medical. Paano, sino nag-process? Parang nag-direct po siya. Parang imposible naman yun. Hahanapan na sa sa list of requirements yun eh. Kaya nga po, hindi ko rin po alam doon. Hindi nyo nga pala makakausap. Oo. Anyway. Sige po. Sige. Paano tayo magsisiyo? Walang certificate of employment. Nasaan kayo ngayon, di ba? Nasa location nyo ngayon is San Pablo, Laguna po. San Pablo. Okay. Alabarzon. Basta ang nyo lang para mabilis, doon kayo sa Barangay Health Clinic, yung mga Municipal Health Clinic. Oo. I-try nyo lang. Basta importante lang is yung 30 credit units, endorsement ng AUSA, and then yung inyong professional tax receipt, medical, parang yun lang naman yun eh. And then yung form, doon yung sa DOH, pipirmahan yung form. And then kung maaga kayo roon, minsan naaantay nila yon, naaantay nyo yon. Kasi kung ready naman dyan yung secretary, yung DOH Regional Director, napiprint naman nila agad tapos naibibigay nila. Kaya ang suggestion ko, kung pupunta kayo sa under kayo ng Calabarzon, di ba? Apo. Under Calabarzon doon sa Quezon City, sa may Quirino Hospital. Apo. Doon kayo magsasubmit. So, basta suggestion ko, maaga kayong pupunta kasi minsan naaantay yon. Apo. Sir, pwede po next week na rin kami mag-renew. Pwede dalhin nyo na anytime. Basta, ma-send ko lang yung maybe today or mamayang bukas, ipadala ko na yung 30 credit units. So, isabay ko na yung kala Dexter para isang padala na lang. Apo. And then, pag na-receive nyo, Okay po, sige po. Sige. Okay, simulan na tayo sa ating presentation. Ang ating topic for today is the PhilMassage massage. This is equivalent to 30 credit units issued by the Department of Health. And then AUSA is the accredited training institution. That's why we are allowed to issue or to conduct training on this. And by the way, meron tayong idadagdag na isang 30 credit units later on, which is the 3 P's, yung power thinking, power dressing, tsaka power talking. Pero sa ngayon, PhilMassage muna yung gagamitin natin. And just to refresh you, kasi alam ko naman lahat naman kayo is may orientation naman kayo ng shiatsu. Technically yung PhilMassage is a shiatsu course. Okay, Yes, I'll just share with you ang mga origin niyan kung saan siya nanggaling later on. No? So,
the objective number one is for you to be able to know the background of PSEAL and then be able to probably also define PSEAL, kung ano yung kanyang advantage at saka yung kanyang mga basic na manipulations, mga basic fundamentals or basic information about the PSEAL, and then yung kanyang sequence. And after this lecture, after this presentation, i-share ko sa inyo yung link ng YouTube para mapanood nyo yung kung paano siya ina-apply. Okay, so number one, ang PSEAL ay nagsimula yon nung ako ay nagkaroon ng chance na ipadala ng DOH in 2001. No, I used to be an employee ng DOH under ako sa Health Policy Bureau, and then nagkaroon ng chance na may padala ako sa Japan for course ng DOH doon sa Japan. Nag-aral ako para sa aking master's degree ng public administration. And then habang nandun ako sa Japan, minabuti ko na rin na mag-aral ng shiatsu kasi ang alam ko shiatsu ay nagmumula sa Japan. Kaya ayun, nakapag-enroll ako sa itong Japan Shiatsu College at ang founder na yan ay si Sensei Tokuhiro Namikoshi. Yan siya, no? Unfortunately, hindi ko siya naabutan kasi nung dumating ako ng Japan, namatay siya ng year 2000. So, 2001 yung pagdating ko kaya hindi ko siya nadatnan. At any rate, nagkaroon pa rin ako ng chance na yun, makapag-enroll sa school na to. Hindi ko alam nung araw na ito ay tahanan ng Namikoshi Shiatsu. And the Namikoshi Shiatsu is the only accredited shiatsu program na kinikilala ng Japanese government. Namikoshi. And yung Namikoshi Shiatsu, just to give you a background, is ano to? It's a form of shiatsu na therapeutic yung kanyang dating. Yung therapeutic yung kanyang approach. Unlike nung sa Pilipinas, yung ating shiatsu, o ito yung PSEAL natin, is more on the preventive part, no? Hindi sa therapeutic, kung hindi nandun siya sa relaxation, no? Nandun tayo sa wellness part. Yun yung ano natin. So, yun yung parang nagkaroon siya ng kaunting evolution. So, ibig sabihin nun, pag uwi ko galing ng Japan, after may masteral degree, pagkatapos ko nagtapos ng aking masteral program, natapos ko rin yung aking Japanese shiatsu na pag-aaral sa Namikoshi. And then, yung 2010, nagsimula ang DOH na mag-accredit ng mga institutions. Kasama po sa accreditation institution ay yung accreditation din ng program. At yung pin-accredit ko is yung, una sa lahat, ginamit ko nung una, Namikoshi. Pero tuloy sinabi ko, hindi po mapayag DOH. Ganon din yung ginamit ko na term na shiatsu. Hindi din sila po mapayag noon. Kaya, ayun, napilitan ako mag-isip ng isang word na may semblance ng shiatsu, which is the PSEAL. No? Because PSEAL is essentially this is touch. Kaya yon, doon nagsimula na ma-accredit tayo ng DOH bilang isang training program na counterpart ng PSEAL. Tulad ng sinabi ko kanina, medyo malaki yung pagkakaiba nung pinagmulan ng ating PSEAL kasi yung therapeutic, and then at the same time later on, I don't have it with me, pero yung mga points niya napakadami, no? Napakadami nung pressure points, no? Kasi kung titingnan natin, definition ng shiatsu is finger pressure. Shi meaning finger, atsu meaning pressure. Ito yung libro na pinildus natin after yung training natin sa Japan nung araw. Kaya lang hindi to seal. Yung seal po ng DOH. Anong seal ng DOH? Yung pong ano ba yun? Yung sa ano po? Yung license massage ba yun? Opo, yung seal po. Yung parang palagay sa Mga uniform. Yung ano? Aywan ko lang kung inaalaw, pero kasi yung logo ibig sabihin. Yes po. Yung seal po. Logo ang tawag noon. Ang ano nyo na lang is, hindi ko alam kung papayagan kayo doon gamitin yun, no? Pero, nung dati kasi, pinapayagan yung DOS kasi kayo ay license. No? Apo. Tapos ilalagay ninyo sa inyong, sa scrub suit. Uniform.
Sa Yes scrub po. suit, oo. Hindi ko lang alam kung mahigpit ang inyong ang inyong mga sanitary inspectors, pero may mga areas na hindi nila inaalaw gamitin yung dry seal, no, yung logo. Hindi dry seal Pero yun kami kasi po dry seal. freelance po. As a freelance, hindi ko masabi kasi DOH yan eh. No, baka pagalitan ako ng DOH ko anong pinagsasabi ko dito, pero Sige po, doon na lang po kami magtatanong. doon na lang kayo magtanong sa DOH. Sabihin nyo, yaman kayo ay licensed ng DOH, okay ba sa amin pag mag-home service na yung aming scrub suit ay mayroong logo. Logo ha, wag yung gamitin seal. Kasi yung seal, nasa papel yun eh. Naka-dry seal. Nasa papel. Sige po, Logo. Na baka magtaka naman sila, bakit nyo ilalagay sa yung dry seal ng DOH sa inyong scrub suit? Hindi talaga papayag yun. Pero yung logo, try nyo lang, no? Pagka pumayag, sabihin nyo sa akin, no? Para at least may idea din ako, ha? Sige po. So, Dati dito, kasi mayroon. ha? Dati po mayroon yung pong nag-o-taking, nagbigay sila. Nung outtaking nyo, nagbigay sila ng logo? Mayroon po kaming logo yung amin pong white na damit. Di ba PAMTI yun, hindi yun DOH? Panty ba? PAMTI yun. Panty po ba yun? Oo, hindi yun DOH. Alam ko hindi. Apo. Ipaalam nyo muna, tanungin nyo lang kung pwede, no? Bilang licensed massage therapist para hindi kayo masita, ha? Apo, sige po. Tsaka huwag nyo sabihin ako nagsabi, baka akong tawagan ng DOH at sabihin nyo pinagkakalat ko na. sabihin ko, wala po akong kasalanan po niyan. Sila Nancy po niyan, saka Daisy may kinalaman dyan. Sila po yun. Sabi po kami ni Sir, Benji. Oo, yun nga eh. Baka puntahan ako ng DOH dito at sabihin, anong pinagsasabi mo, Eugenio? Oo. Malinaw yan, ha? Okay. Sige po. Okay, so ito yung tulad sinabi ko, hindi nyo naman pala makita masyado. Pero, ang Namiko Shiatsu, nung binilang ko ito, yung kanyang mga pressure points, no? So, mahirap itong aralin. Anyway, ang ginawa ko na lang, sabi ko, para kung ako magturo ng PCL sa Pilipinas, sabi ko na lang is, para madali nyo matandaan yung mga points, laging tatlo lang yung mga points. No? So, kunwari sa kamay, instead na 4 lines, 3 lang. No? So, 1, 2, 3, tapos kung yung mga linya... Yung mga pagitan lang. Oo, 3 lang siya. 3 3 points. No? Kunwari kung sa forearm... kung sa forearm ka magmamasahe, ito kay mas mahaba, pwede mo sa gawing 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 3 linya. Yung ganun. No? So, basta laging ganun lang. Kung sa noo naman, meron kang 3 points. Sa ulo, 3 points. Yung ganun. Laging 3 points. Yung ganun. Kung mahaba-haba yung area, pwede mong gawing 6 points. No? Yung mga ganun. Wag lang siyang divisible by 3. No? Divisible by 3. Po. Mm-mm. Ay, 369 po yung gano'n. 369, ganon. Tapos ulitin nyo na lang. Ngayon, ang tansyahin nyo kung kayo ay kasi kung kayo magmamasahe, huwag nyo gamitin yung shiatsu. Yung marketing nyo is, yung pag sinabing pisil, tanong kayo ng pisil, sabihin nyo na yung aking trainer ay nag-aral mismo nito sa Japan. Totoo naman, di ba? Yes, so, ganun yan. Ngayon, kung magduda pa rin sila, bigyan nyo aking number. Joke. Wag. Anyway, so ayun yun yung ating pisil, no? So ano yung kanyang ibig sabihin nun yung kanyang pinaka definition. Ang definition niyan is this is counterpart ito ng Namiko Shiatsu. And Namiko Shiatsu is the officially recognized form of shiatsu in Japan. Kilala ito ng gobyerno ng Japan. And then yun sa local translation niya o local version is this is the pisil. Ano yung nagagawa niya? Number 1, nakakatulong siya pag-increase nung kasiglahan, nung vitality nung client, and then nakakabawas siya doon sa yung mga fatigue, yung pakiramdam ng kapaguran, and then of course yung na-stimulate niya yung healing power. Okay? Yes. Yun po yung nagagawa po nun. And then
Yung sa benefit niya, classify ko ng tatlo, no? Number one, which is very common, yung physical. Pag sinabing physical, tumutulong siya para i-enhance yung blood circulation, di ba? Pagka may blood circulation, magandang blood circulation, nakakadaloy ng husto yung mga nutrients ng pagkain na kinakain natin, and then nakakatulong din siyang eliminate yung mga wastes, no, yung mga toxins, yung mga ganon, yung mga carbon dioxide. So yun po sa physical side. Sa emotional side is yung ang tao na binibigyan natin ng pisil, which is technically dry massage, is ang kanyang pakiramdam is meron siyang ikang parang feel good, no? Feel good experience. So masarap yung kanyang pakiramdam, nare-relax siya, yung gano'n, no? Lalo na kung umaabot na mga 2 oras yung masahe, no? Minsan may client na gusto niya 2 hours, yung gano'n. Meron nga 3 hours. Oo, Sir, kung 3 hours. Ano pinakamahabang oras ng massage use sa isang tao? Wala namang hard and fast rule, pero ako depende yan sa client, kasi kung ang client niyan ay mas gusto niyang mahaba, you have to warn them, kasi baka naman magtataka siya bakit magkakaroon siya ng Pasa. bruises o pasa, no? Yung bruises na yan baka lang, no? May mga gano'n na madaling magkaroon ng pasa yung client. Kaya i-warn nyo sila na kung gusto nila ng matagal-tagal, yun din yung effect nun. Yun yung maging effect. Okay? Hindi ba rin mas din po pag sobra? Sir, hindi ba, di ba po, sir, yung blood po pupunta sa ulo? Wala. Hindi ba yung masama pag kadapa? Ay, walang kinalaman yun. Kasi ang shiatsu naman natin is banayad, eh. Diba? Dahan-dahan yung pressing natin. Hindi siya katulad nung Swedish. Ang Swedish kasi, talagang pinupush mo yan papunta sa heart. So, gano'n, no? So, technically, walang problema yung kay shiatsu. Kay sweet. Ang ano ko lang dyan, later on, you'll find out na importante yung music, di ba? Yung conducive yung environment, walang ingay. Yung music na isasabay mo is yung mga spa music, no? Yung relaxing music. Yung ganon. Pag natin. Oo. At yung pangatlo, which is for me, it's a selling point ng ating pisil, is yung psychological benefit. Ano naman yung psychological benefit? Ang psychological benefit ng shiatsu o ng pisil is nami-meet niya yung basic need for touch. No? Lahat ng tao kailangan natin ng touch as a means for, ano po yun? Tulad sinabi natin kanina, for self-healing, for rejuvenation, for revitalization. Kasi yun yung power nun, yun yung energy na ibibigay nung touch na yun, yung pisil na yun. Okay? Kaya malamang sa malamang kung tingnan natin yung mga sinaunang mga research na nagpapatunay na yung mga baby na isinilang na mayroong frequent na handling ng magulang, ng nanay, binibreastfeed, yung ganon, they tend to be healthier than those babies na wala masyadong human contact, no? So yun yung paliwanag noon na napakaganda ng nagagawa ng pisil kasi nami-meet niya yung basic need ng tao. Kaya on the other hand, yung therapist na nagmamasahe, kung inyong mapapansin, ewan ko lang kung very observant kayo, napapansin nyo, kung titinan nyo yung inyong mga kasing edad nyo na mga kaibigan ninyo, tend to look younger than them. Napansin nyo ba yon? Opo. Ako napansin ko yun eh. Pero tayo na nagmamasahe, we tend to look younger. Why is that? Because tayo nami-meet natin lagi yung need for touch by touching by touching other people. No? Kaya yun yung hidden benefit ng pagiging massage therapist. No? Yun, no? Napakaganda. Ang sumunod naman ay contraindications, which is a review. Diba? Sabi natin, pag sinabing absolutely contraindicated, ito yung mga case ng high blood, mayroong cancer, fever, yung mga lasing, no? Hindi yung nakainom, yung lango sa alak, and then yung mga post-operated na mga patients nung within 6 months, pregnancy, yung ganon. So these are absolutely contraindicated. Now, kapag ang patient naman ay meron siyang
yung spider web, spider na varicose veins, may mga burns, sunog, may mga bone fractures, yun yung relatively contraindicated, which means wag mo lang galawin yung area na yung affected, but you can do massage on other areas as well. Okay? Yeah. Ang sumunod naman yung medical, no? For example, pag ang patient natin ay diabetic, yung gano'n, no? Or yung kanya, meron siyang condition na mahina yung puso niya, leukemia, and many others, lalo na kung contagious, yun ay medically contraindicated, which means hindi natin pwedeng gawin sa mga client given those conditions. Depende sa doctor, ano. Oo. Kaya yung pagka ganito, dapat hanapan niyo sila ng ng clearance mula sa doktor bago niyo sila or ako ang suggestion ko para protection niyo rin sa inyong lisensya, pwede kayong magdala-dala kayo ng waiver lagi, no, waiver. Ano ibig sabihin nun? Para kung may mga medical conditions siya na hindi niya dineclare at may nangyari, wala absuelto ka kasi pinirmahan nila na wala kang sagutin kapag sila ay merong pagka nagkaroon ng side effect yung masahe na yan given the medical conditions na hindi nila sinabi. Okay? Kaya lang pag sinabi niya hypertensive tapos tinuloy mo masahe at may nangyari, sagutin mo yung sa DOH, no? Kapag nakarating sa DOH, hahabulin ka ng DOH kasi alam mo naman pala na hypertensive, mataas yung kanyang BP, minasahe mo, natuluyan siya, namatay, yun yung sagutin mo sa DOH. Kaya ako pinaka-safe ko dyan kung ako mag-home service is may dala-dala ka laging waiver. No? Tanungin mo siya kung or I don't know if you do this, kapag first time yung client, magdala kayo ng BP apparatus, kunan nyo siya ng BP para ma-check nyo talaga kung healthy yung client. No? Kasi minsan, kaya sila nagpapamasahe kasi pakiramdam nila hindi maganda. Yun pala, hypertensive. Delikado yun. O yun pala, diabetic na siya, stage 4, no? Stage 3 or mataas na level ng diabetes. Delikado yun. Kaya, protection na lang natin yung waiver. Mataas na diabetes. Okay? Ang sumunod naman ay yung fundamentals kasi okay naman then magta-thumbs up sign lang, no? Ganun siya. So these are for me very very important para whenever you ask your client or whenever your client would feel parang na siya uncomfortable, alam mo na agad kung ano yung reason, no? Alam mo na agad kung ano yung gusto niya mangyari. Yung ganun, no? Ayun. Okay. Pagdating naman sa application ng ating PSIL, meron tayong basic na hand technique. Number 1, yung gamit ng ating thumb. When you press your client, for example, dito, pag press natin yung client dito, kailangan yung ating fingers suporta sa gilid and then yung main na magpipress yung ating thumb. No, this is for the one thumb. And then kung two thumb naman, dalawang daliri, no? Daliri na pinagtabi natin and then we apply the pressure. Okay? And then meron din tayong tinatawag na thumb on thumb, lalo na kung dito sa may spinal column na area, thumb on thumb, yun yung ipipress mo siyang ganito, no? So, pero pagka nag-thumb on thumb tayo, you make sure na ang diin nasa ilalim na hinlalaki, hindi yan hindi dapat idiin ng ibabaw, no? Kasi pag diniin mo yung nasa ibabaw hindi diin, makakaroon ng injury yung ating hinlalaki na nasa ilalim. Okay? So, gano'n lang po 'yon, no? Laging gano'n yung ating procedure. Meron naman tayong one thumb and four fingers, but normally ginagawa ito sa liig. No? Pero sa ating shiatsu, we don't do that, no? Kasi sa Japanese shiatsu, meron silang treatment sa liig. We do that sa namikoshi. But for PSIL, no need to do that. Ang one palm naman, one palm press, itong one palm pressure natin is ginagamit yan normally sa abdomen, no? Habang nakatihayang ganon sa tiyan. Yung ganon. Kasama na yung palpation, kasama na yung realignment ng mga organs na nasa loob na sa stomach area, no? So, yun yung gamit natin yung palad. Okay? And siguro explain ko na rin na bakit natin sinusunod yung Japanese method na huli yung yung tiyan. Okay? Sa Japanese belief system, sa paniwala ng mga Hapon, yung tiyan is yung tinatawag nilang hara is the center of the universe, no? Pag sinabing center of the universe, ito yung pinaka-sentro. Kaya
kung mapapansin ninyo, I don't know if you have watched yung sumo wrestling sa Japan. Apo. 'Di ba? Yung mga sumo wrestler, malalaki yung tiyan. Kuha nyo yun. And then, yung ano na yon yung competition ng sumo wrestling is actually parang ano yan eh. Parang may religious, ano yon religious implication sa paniniwala ng mga Buddhists, no? Sa mga Buddhism. Okay? Kaya yun yung ano nila na the bigger the stomach, the bigger the ano is yung ano yun pagpapatunay ng prosperity, no? Ng karangyaan. Oh, mas mayaman ka daw pagka mas malaki yung tiyan mo, parang ganoon, no? Anyway, Salamat na lang, malaki siya. oo, kaya pasalamat tayo, no, malaki yung tiyan natin. Anyway, Lalo na. oo. Okay, so ganun yung ating ganun yung concept ng Hapon. No? Kaya hara for them is yung pinaka-sentro nung buhay ng tao at the center of the universe even. Now, yung pagdating naman sa pressure, tatlo lang naman yung pressure na pwede yung bigyan ng application sa client, no? Yung light pressure kapag ang client natin ay mga bata, no? Minsan kasi pati sanggol may shiatsu yan eh. May mga shiatsu treatment yung sanggol, no? I don't know if you're doing that. And then kapag ang client mo naman ay mga elderly, mga senior citizen, nasa 70s, nasa 80s, kailangan lang banayad lang yung pressure. Wag mong ididiin yung hard. Baka ma-brittle yung buto niyan eh. Baka magkalasog-lasog na yung client mo, no? Hindi na makatayo. Nag-crack na yung mga buto niya. So, light pressure. Now, where do you apply the moderate pressure? The moderate pressure is applied kapag adults yung client natin, no? Meaning to say, carry nila yung ganong klaseng pressure. And the only time you would apply the heavy pressure is kapag ang client mo ay athletic. No, pagka athletic siya, muscular siya, yun yung kailangan mo. Minsan ginagamitan na ng siko para lang talaga madiin, no? Kasi may iba talagang gusto nila yung hindi lang yung daliri, yung kamay, kundi pati yung siko, no? Ididiin mo ng husto yun para ma-feel nila yung yes. Yun yung kanilang yun yung kumbaga yun yung pleasurable level. Ika nga. Apo. Okay? So, yun yung mahalaga na tayo pagka nagsashiatsu, pagka nagpipisil tayo, hindi tayo mag-apply based doon sa gusto natin, kung hindi based doon sa alin ang mas preferred ng client. Okay? Kasi pagka ganun yung gawin mo, maging masaya yung client. No? Kasi kapag nagmamasahe ka, magaan sa client, hindi siya happy, wala yun. Dapat, you really have to make sure that you give the appropriate pressure as desired by the client. Okay, so sa body mechanics naman, ito ay applicable lalo na kapag ang gamit nyo floor, no, sa sahig. Sa Japan, ang tawag nila tatami mat, no, yung mat na manipis, no, yung sa Japanese na mga household. Pero kung sa atin, sa Filipino setting, pwede yung banig. Oo, kaya lang dapat may sapin yung tuhod kasi masakit yun, no? Lalo na kung ganito ang position. Yung sisa is normally ginagawa natin pagka nasa ulo yung treatment, no? We have to do the sisa. Partial kneeling naman ginagawa natin kapag nasa gilid tayo ng client, no? When we do the treatment on the side. And then yung upright kneeling naman, ito ay babalik ka uli sa ulo, no, kapag forehead na mismo yung iti-treat mo. So you can do the upright kneeling position. So yan po yung body mechanics on that. And then tulad sinabi ko kanina, mahalaga yung sa shiatsu natin, kaya mahalaga yung tayo din mari-relax, no? Because we cannot give relaxation to our clients unless we ourselves are relaxed. So paano ka mari-relax? Number one, yung sinabi natin kanina, dapat meron kang conducive na music, no? Kung pwede ka mag-download ng Japanese para tayo ay ma-relax. Kaya kasi hindi mo pwedeng relax yung client mo kung ikaw ay harass, no? Kung ikaw ay balisa, no? Kung ikaw ay maligalig, no? Ang dami mong iniisip habang nagsashiatsu ka, marami kang iniisip mo yung mga kung ano-anong bagay. Oo. Kaya nagtataka na lang yung client, bakit parang na-jerk mo siya ng gano'n, no? Kasi malayo yung isip mo doon sa iyong ginagawa, no? Kaya Wala sa puso. Wala sa puso. Okay? Kaya yun
minsan may mga therapist nagsasabi, "Sir, bakit wala ako masyadong return client?" Sabi ko kasi, hindi kasi sa equipment na yan, napakasimple lang na kailangan natin, no? Kailangan ng alcohol, and then of course, yung clean towels, malinis na towel. Pero normally naman si client naman nagbibigay niyan, di ba? Sa naman nagbibigay po. ng client, di naman tayo nagdadala ng Lalo na client po for them. sa freelance po. Oo. And then of course, yung malong, kung may malong kayo, linen, and then rubber mat or massage table. Method, no? Japanese method, which is yun nga, tulad nung sinabi natin based dito sa manual, nagsisimula siya sa talampakan, sole of the foot, no? Meron siyang 3 points, and then going upwards sa lower leg and then upper leg. And then sa buttocks, no, ito nakadapa yung client natin, so you do the treatment dito sa buttocks niya, and then proceed sa lumbar, upper back dito, and then sa head. Okay? Sa head So po. yun yung ano natin, and then pagka naka-supine naman yung client natin, just the same. Yan. Put muna. So balik ka uli sa paa, Pa. sa dorsal side ng paa, and then mula dun sa huwag kang dun sa cup ng bra, kundi dun sa ibabaw lang, no, tsaka sa ilalim, no. Hindi mo magagalaw kasi yung bra area. Okay, and then pagkatapos nun sa face, head muna and then face. And then tulad sinabi natin, ang pinakahuli is yung hara, and hara is the stomach area, no? So gamit yung ating palad, no, later. Kikita nyo yan sa video. Okay, so yun na yung pinaka basic na information natin, and then I will if I may, panoorin natin yung video para makita ninyo, and then afterwards we will have a short open forum. Okay, hintayin natin yung video sandali. Ilang minutes din? Sandali lang yon, mga 20 minutes lang yata. For a while. Ikaw nakasubscribe? Di ba? Subscribe kayo dito, tapos i-click nyo yung notification para pag may bago tayong video, pwede nyo din mapanood. Updated po kami. Oo, updated kayo, ha. Dali, ito na yon. Dali, for a while. With thumbs apart, apply 3 to 5 second treatment on the coccyx area. It has 3 points each. Proceed to the gluteal area, applying 3 to 5 second pressure on 3 points diagonally. Place both thumbs on the lumbar area, then apply 3 to 5 second treatment on 3 points. Position both thumbs in the upper back. Perform 3 to 5 second treatment beside the spinal column. It has 4 lines. On each line, it has 9 points. You may apply pressure simultaneously or alternately. Grasp the nape using thumb and 4 fingers, applying pressure on both sides. Each side has 3 points. Locate your thumb on the middle oblongata and apply a 5-second pressure. The direction of the movement is toward the eyes of the client. After this, you may ask your client to assume a supine position or face up. What comes next is treatment on the dorsal part of the foot. Then, one by one, the toes receive treatment as well. A light shaking in the toes is performed. Then, a leg stretching is done, slowly but surely. Then, a few presses done around the kneecap. Another set of shaking is also performed here. Then what comes next is treatment on the middle part of the upper leg. Then treatment on the lateral side of the upper leg is performed.
and then a few treatment on the lateral side of the arm. Then what comes next is treatment on the cubital fossa. Then we proceed on the treatment on the medial part of the forearm. It has 3 lines, and on these 3 lines, you may have 3 or 6 points each. At this point, we grasp the hand and perform treatment on its dorsal side. It has 3 lines, and on each line, it has 3 points. Then we do rotation of the hand, clockwise and counterclockwise. Then we pull the hand through the fingers 3 times, and then shake. Then we proceed working on the chest. Make sure to ask permission when you do this. The chest has 6 lines on its side. Each line has 3 points each. Over the last 2 years, Then we apply a push and pull movement a few times as well. At this point, we are ready to proceed treatment on the face. Make sure to wash your hands with an alcohol. And again, ask permission before touching the face. We begin treatment on the eye area. It has 3 points on both sides. After which, move downward on the temporal area. Again, it has 3 points. Make sure to apply gentle pressure only. Using your middle and index finger, apply 3 points beside the nose. On both sides of the zygomatic bone, apply 3 points each. We are now ready to perform treatment on the head. Use either 2-thumb or thumb-on-thumb techniques. Start by moving downward on 3 points. Then 3 points on each side. Then another 3 points downward. Then using both thumbs, apply 3 points sidewise simultaneously. We are now approaching the final stretch of the shiatsu treatment. Ano yung circulation? According to the Japanese belief system, the stomach, or hara, is, and I quote, center of the universe. We may start treatment through palpation using our right hand. It has 9 points. As our sensei in Japan tells us, to help improve the bowel movement, we apply clockwise rotation on the stomach. Then, Para sa constipation yan. silent liberation is performed. Pwede. After which, a centering motion by moving hands back and forth is applied. Then hands are slid on the sides for the client, and then the kidneys are gently tapped. A brush stroke is performed again on the sides. Finally, a non-repetition brush stroke is done in the abdomen area.
using both hands alternately. Then a final vibration is gently applied. The treatment is now done and over with. This is Sensei Benji Eugenio from Asian Wellness and Spa Academy. Mabuhay and maraming salamat. Wala naman po, sir. Daisy, Clear po. Daisy, Pa, mayroon kang clarification o itatanong? wala naman po. Okay naman tayo? Yes Okay po. Okay, sige po. So, ang ginawa ko, actually naka-ano naman to, naka-record to. So, sabi mo kanila ni Dexter, pwede nila itong mapanood later on. And then once napanood nila, then pwede ko na bigyan sila ng certificate, no? So, but first, kailangan sabihin nyo sa kanila, mag-enroll muna sila online. And Ay, then- sir, nag-enroll na po si Dexter. Ito na po yung bayad. Ipapasok ko na po sa inyo. sige. And then, paggawas na, okay na, i-ready ko na, baka either today or tomorrow, ipadala ko na yung mga certificates. Dalawang certificate papadala ko, isang 30 credit units, saka isang endorsement for renewal. Yung Apo. DOH form number 3. No, yun. Apo. And then, naka-dry seal yun na. Requirement po yan. Oo, kasama yun sa requirement, naka-dry seal yun. Para Opo. masabi para ma-prove nyo sa kanila na legit yung yung certificate. Apo. Okay na tayo? Apo. Wala nang update, wala na kayong pwedeng i-share sa akin tungkol sa mga buhay-buhay ninyo sa trabaho. Wala naman po. Mommy, Ano? okay. Hi, ano pangalan ng baby mo? Baby! Ay, Abiana. Nagtago na po. Ang ganda ng pangalan, Ariana. Abiana ho po. Ah, ah. Abiana. Akala ko Arwana. Ano yung Susunod po, Ariana. Ariana, artista na talaga. Sige. So, ganun na lang. Thank you so much for your time. And Apo. then, Sir, pasend po ako ng video. Sasend ko po kay Dex. Then, pasabi na lang po kung naka-enroll na po sila. sige. I-send ko yung Magkano po link. yung payment? Sige. I-send ko yung link later. Sige. Salamat. Sige. Arigato. Bye-bye po. Ingat po. God bless. Thank God you. bless. Arigato. Bye-bye po.